Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa bala ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglebak-lebak na ta with evidence. Uso ng ahasan. Year of the Snake tala kabibig ko. Year of the Snake ngayon. After nagsalita si Toby Tiangco ba, si Congressman Toby Tiangco, na sidekick ni Kabibig, hindi pala ako, ni BBM, ito na, yung binulgar ni Congressman Toby Tiangco, gagamitin ni Senator Amy Marcos. Bongga, Senator Amy Marcos. Gagamitin niya para magsampa ng kaso sa Korte Suprema para managot yung mga kongresista na pumirma sa impeachment case ni BP Sara para mabasura ang impeachment case ni BP Sara ng Korte Suprema. O yan ang totoong laban. Ang Malacanang na daw ang tumulong kay VP Sara sa pamamagitan ni Toby Tiangco sa kanyang pag-amin, sabi ng ilang netizen. Diba sabi naman ni Claire Castro na gusto ni BBM na ibabasura ang impeachment case ni VP Sara na wala silang, ayaw nila na impeachment case. Ito na naman tayo. Palaging ganun ang mga sinasabi nila. Remember, yung Pangulong Duterte, sabi nila, hindi kami sasang-ayon sa ICC. Hindi kami makipag-ugnayan sa ICC. Bigyan lang tayong nasabog. Sinabugan tayo ng bomba ni BBM. Dinggong, doon na sa ICC. Diba? Pero itong si Toby Tiangco, iba. Hindi si BP Sara o ang mga Duterte ang pinasabugan, kundi si Tambi. Si Martin Romualdez ang pinasabugan. Kasama ang mga crocs. Ang mga buaya. Kaya, sabi ni Amy Marcos, kung gusto ni Congressman Toby Tiangco na mag-witness na yung pumirma sa impeachment ay may halong bayad-bayad there, bayad everywhere. E di, magsasampa siya ng kaso sa Korte Suprema. So ito yung sinabi ni Senator Amy Marcos. After ng kanyang after ng kanyang panunumpa, ito agad kabibig. Ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa sinabi ni Congressman Toby Tiangco at sa implikasyon nito sa impeachment. O yan ha. Base sa mga sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, pabibig, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Kasi di ba sabi niya na nasuhulan o tinakot na maiipit ang budget ng mga congressman kaya nagsipirmahan. Kung magwi-witness, pwede akong magsampa ng kaso sa Supreme Court para matapos na yan. Go, Senator Amy Marcos. Kumbinsihin mo si Toby Tiangco. Sabihin mo na, mag-witness ka na. Mag-witness ka na yung pumirma sa impeachment ay yung mga tinakot ng mga kongresista na iipitin ang kanilang budget. Diba? So sana, kung gusto talaga ni Toby Tiangco na iligtas si Pangulong Bongbong Marcos na hindi malugmok ang kanyang pangalan at siya yung pinaka-hated president sa Pilipinas at sa buong mundo, galaw-galaw naman ang baso dyan. Kung gusto niyo makipag-coordinate kay Senator Amy Marcos, Congressman Toby Tiangco, gawin mo na. Huwag nang mag-aksaya ng pera para sa impeachment ni BP Sara. Huwag na. Ito kabibig ha. Ito kasi ang sabi ni Toby Tiangco. Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco. Ito. I-share ko. Baka yung iba nakalimutan ba? Sobrang excited nila. Naku, si BP Sara, malapit ang impeachment. BP Sara, bibigyan sila ng bloodbath. Bas BP Sara, bloodbath tala ibibigay niya. Ito. Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, sinisisi ang impeachment sa pagkatalo ng iba nilang kandidato. Sabi ni Toby Tiangco, alam naman natin kung ano ang yung nangyari sa Mindanao. This all started nung nag-file ng impeachment. Alam nyo, bago pa lang nagsimula ang eleksyon, nagpapasurvey na kami. Sa mga November, December, nagpapasurvey na kami. So natatrack talaga namin yung Mindanao. As soon as na-file yung impeachment, which I would make it clear, hindi ako pabor, hindi nga siya pumirma. Kabibig. Tingin ko, hindi dapat itinuloy. Pinapakita ko na sa aming lahat na
na nagsosolidify yung Mindanao. Alam nyo naman pala. Kaya hindi na nanalo yung mga yung mga tawag dito, yung mga alyansa, 'di ba mga kabibig? So eto kabibig ha, may ipapakita akong video. Baka sabihin niyo naman gawa-gawa, hindi to gawa-gawa ha. Talagang nasaan ba to? Ito. Laglaga na sila ngayon. Nilaglag na si Martin Romualdez. Ito kabibig. Pakita ko sa inyo ito na ha. Ito, kinig tayo. Dahil daw sa budget para sa kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan po binunyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming na botas Congressman Toby Tiangco. Kasi yung problema ng administrasyon, nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na item na handon, di ba? So ang ginawa ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi conditional release. We will review that one. Conditional release. Ano to? Ang mga kongresista para din palang mga humihingi ng tupad at AX. Para din sila mga ordinaryong tao ba na humihingi ng tupad ng AX, ng mga conditional release ng mga money. Nakakahiya naman sila. Di ba? Di ba ang kabibig? All the line items. So, ano nangyari? May na-hold. Okay? So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for condition. Pinipilit nila inilabas hanggang nalabasan si Tambaloslos. Grabe Tambaloslos. No? Madaming pera nilabas ni Tambaloslos. Hindi naman yung pera yan. Pera ng taong bayan. Nakakahiya, no? Kaya Tambaloslos. Release. Iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. Okay. Sir, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not Tawanan lang kayo, Manong. Mga kabibig, so halata mga kabibig. At akala nyo, magdededma lang si VP Sara sa impeachment. Nakahanda na si VP Sara. Oo. Mga ilang taon na siyang nakahanda. Simula na nagsabi si Franz Castro na gusto nang ma-impeach si VP Sara. Remember, si Franz Castro, ang chismosang palaka na nag-reveal na i-impeach nila si VP Sara. That time, nawarningan si VP Sara. Ito si Franz Castro. Sometimes hindi nag-isip-isip ang mga utak ni Franz Castro ba. Sometimes ang brain ni Franz Castro ba, hindi functional. Para lang talaga makuha ang atensyon, para talaga maraming magmamahal kay Franz Castro, ibinulgar niya noon pa, na i-impeach namin si VP Sara, binigyan ng timbre si VP Sara, hindi nakahanda si VP Sara. At akala nyo ba, i-easy lang kayo ni VP Sara? Kung gusto nyo laglagan to the max. Naku, nakakahiya ito mga kongresistang ito. Baka merong ibubulgar si VP Sara sa impeachment trial. Naku, ito VP Sara, makinig tayo kay VP Sara sa kanyang, handa na ba kayo? Kung akala nyo, kayo lang naghanda, pati si VP Sara. Hindi naman tanga si VP Sara. Kung ngayon lang kayo naghanda, si VP Sara, mga ilang years ito naghanda para sa impeachment niya. Kasi alam niya na may impeachment siya. At alam niya yung 125 million confidential funds ang gagamitin ninyo para sa kanya. Ito kabibig. Truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Bloodbath talaga. They met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing because nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential. Commission on Audit, do your job. Hindi na sila mahuman because the impeachment is a glorified disqualification case. It's about the 2028 elections. Correct, tama. It's all about the 2028 election. Akala kasi nila
na si BP Sara ay tanga-tanga lang ba na, sige, impeach na ako, okay lang. Hindi, oy. Bibigyan kayo ni VP Sara ng magandang laban. Baka kayo ang mapahiya. Baka uuwi kayong luwaan. At baka ito ang rason na kung saan, na kung saan laglag kayo pag tatakbo ulit kayo sa 2028. Diba? Nako, Bibi Sara, go. Nandito lang kami para sumuporta sa'yo. At manonood talaga kami sa trial mo, Bibi Sara. Alam nila, ayaw nila si Bibi Sara makatakbo. Ayaw lang mapatakbuhin si Bibi Sara sa 2028 election. Bakit takot kayo? O ngayon 2025, yan ang isang sampal sa inyong lahat na ang Visayas at Mindanao, hindi kayo iboboto. Kita nyo naman kung sino ang kung sino ang binoboto. 'Di ba? Kita nyo naman kung sino ang binoboto sa Mindanao. 'Di ba? Sa Mindanao at saka sa Visayas. Oh, 'di ba? Bloodbath ang gusto ni BP Sara. Sige, kinggan natin ha. Ulit, BP Sara, i-bloodbath mo nga sila para makaligo ng sa Bisaya pa ba? Dugo. Duguan mo sila, BP Sara, para paglabas sa trial court, nako, duguan sila at magno-nosebleed ang ginawa nila. Ito na. BP Sara, are you ready? I-bloodbath mo. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Lawyers, okay naman sila. In full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment. And of course, they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ala. Bloodbath talaga na trial. Ang gusto ni BP Sara, bloodbath na trial. Yung yung hindi ka nalalabas sa hindi duguan. Yung sabihin nila na, it's your end. You want this? I'll give you what you want. Gusto mo ng ipalan? Iipalan kita. Gusto mo ng duguan na Grabe, BP Sara, ang galing mo talaga, Day. Oo. Sabi ng iba, nako, kung akala niyo si BP Sara, ay tatawanan lang kayo, hindi, excuse me. Bibigyan ka ni BP Sara ng bloodbath. Bloodbath talaga, no? So, yun, kabibig, ang tawag dito, ano kaya ang gagawin ni Senator Amy Marcos? Makakonbinsi kaya ni Senator Amy Marcos si Congressman Toby Tiangco na tawag dito, mag-witness. The battle scared, Dutertes are turning their wounds into wisdom. The world is witnessing the table is turning. I love the last line. Desperate for cash, cocaine, and champagne. I love it. Iba talaga si Sara, no? Iba yung mga binabato niya ba? Compare noon na kabinete pa siya ni BBM na hindi siya pumapatol sa mga topic, sa mga chismis. Ngayon, sinimulan nila, si BP Sara ang natapos.
Mukhang si BP Sara hindi na siya stress. Yun kalaban ang stress. Yung kalaban daw sobrang stress na iniwanan nga, inabandona nga ng alyansa. Kasi ang nagpa-Thanksgiving sila, ang dumating lang sila tulapin. Yung ibang senador hindi pumunta. Ano kayang rason nila? No? So kabibig, ano sa palagay nyo? Maging successful kaya ito? Posibleng pagsampa ni Senator Amy Marcos ng kaso sa Korte Suprema laban sa mga kongresistang pumirma sa impeachment para mabasura ang impeachment kay BP Sara? Makonbinsi kaya ni Senator Amy Marcos itong si Congressman Toby Tiangco na ay mag-witness ka. Mag-witness ka. Sabihin mo na yung na iniipit ang budget ng mga kongresista kaya sila pumirma sa impeachment. Baka may mga iba pang kongresista na magsalita na din kasi ramdam nila na parang kung doon tayo kay Martin, didihado tayo kasi pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos ng termino ng BBM, saan pupulutin si Martin? Diba? So yun ang kabibigyan ating Let's Debak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share the video. Bye everyone. By the way, tumawa ka ba sa Debak ko ngayon? Kung tumawa ka, sige mag-share ka ng tip. Nandyan yung numero. Basahin mo. Nabasa mo na. Tumawa ka. Share naman dyan. Bye everyone. See you next time. Salamat po. God bless.